to awaken the heart of a warrior. Caught by the waves, fear has crippled me down. I've heard you calling me out on the water. You rebuke the storms and they all come down. God, you empower the heart of a warrior. Faith has arisen when your voice said come. I have decided to walk on the water. In the midst of the waves, I am stepping in now. Yes, you have brought me through. Take my faith to another level. I am stepping up. Come on, lift your hands. Faith is rising now. Faith is rising now. Fear is losing ground. Faith is rising now. Faith is rising now. Fear is losing ground. Come on, Church of God. God, you empower the heart of a warrior. That's the reason. Faith has arisen when your voice said come. I have decided to walk on the water. In the midst of the waves, I am stepping in now. 'Cause you have called me to take my faith to another level. I am stepping up. Faith is rising. Faith is rising now. Faith is rising now. Fear is losing ground. Faith is Come on, lift your hands. Faith is rising now. Fear is Give him the highest praise. Come on. Give him the thanksgiving. Give him the honor. Give him the glory. Give him the adoration. Hey, 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 hey. What? Everybody now. Ladies, tell her, did you bring your best praise? No, we didn't, so what Jesus say? Oh, gentlemen, what's up? Did you bring your sacrifice? That's right, you know we didn't, so to lift him high. This moment I'm
I'm taking without hesitation. I'm not holding back. There's no limitation. How I will praise you. I'm not holding back. Move out of my way, 'cause I am here to lift His name and bring a sacrifice of praise. For He's been so good to me. Hey. Family say if God has been good, He's been so good to us. Gonna praise Him as we should. Whole world hearing the sound of His praise. It's the name above all names. This moment I'm taking without hesitation. I'm not holding back. There's no limitation on how I will praise Him. I'm not holding back. Move out of my way, 'cause I am here to live His name and bring a sacrifice of praise. I am here so good. Come on, church. Oh, I gotta say, got my heart so full of faith, so I'm praising unashamed, for He's been so good to me. Can we give God the best dance today? Come on. Sabay-sabay tayong lahat. Pwede ba a little bit lower? Come on. May lower pa yan eh. Come on. We have a party right here. So come on everybody. This is why we party. There is a reason. His name is Jesus. Everybody, we will give you permission today to let your praise break out. Hey, 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 hey. Oh, come on, choir. So good to me. Woo! Jump, 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 jump. Kaya bang italong pa yan? Come on. Hey! Jump, jump, jump. Come on. Jump, 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 jump. Jump, 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 jump. Searching the world, the lost will be found. In freedom we live, that's what we cry out. You carried the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. Kaya pa yung ibigay yung best na palakpakan. Come on! From heaven to earth, you delivered us all. It's eternally heard. I searched for truth, and all if I was you. My God, I'll only ever give my all. Jesus, we're living for you, Lord. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise, it'll be out today. Come on! Take it all. Take it all. Jesus, we're living for you, Lord. We'll never be ashamed of you. Whoa, our praise, it'll be out today. Take it all. Take it all. Jesus today. Running to the one who hears the blind, following the shining light. In your hands the power to save the world, my life. Sing it
the night, following the shining light. In your hands we're proud to save the world in my life. Pwede mo ba isigaw niyan? Jesus, we're living for you. Never be ashamed of you. Come on, kids. Yes. Mas malakas, come on. God loves your worship. God loves our worship. Come on. Ay, kasamang tangon. Jesus, we're living for your name. Never be ashamed of you. Whoa, our praise. No, we are take it all, Lord. Take it all. Take it all. Yes, God. Hallelujah. Take it all, Lord. All your worship, all your praises. We give you all our offerings and our sacrifice. Amen. Oh God. Yes, God. You are here today. And you are going to meet each heart today, God. Flood this place. Flood this place, Holy Spirit. Because you are welcome here. Reveal yourself for each heart today, God. Reveal yourself. Come on, worship Him, worship Him. In this place, God reveals Himself. Come on. As we worship. Holy Spirit, Ruach HaKodesh. Yes, you are here. Yes, you are here. Manifest. Yes, God. Feel God's presence. Glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Yes, God, feel this place. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Awaken supernatural faith. Can we shout the name of Jesus today? Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh. Worship the name of the Lord. Come on. Will manifest Himself. Worship the name of Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai will manifest Himself. Your glory is tangible in this place. Lord, you're doing something great. Receive it, church. Receive it right now. Awaken
the name Jesus that we worship today. He has the name above all names. Even heavens will bow down to His name. And even earth will bow down to His name. Even demons will bow down to His name. That is the privilege that we worship. We worship, we call the name above all names, the most powerful name, the name that can bring healing, the name that can bring salvation, the name that can bring freedom. Can we shout the name? Can we lift up the name of Jesus? Because He is Jehovah Rapha. He brings healing. Ano man ang bitbit mo ngayon, shout the name of Jesus. Worship the name of Jesus. He is Adonai, your master. He is Jehovah Nissi, your banner. He is Jireh. He provides salvation. He is omnipresent. He is Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. He is great. He is great. The God that we worship is great. Can you lift up those voices? Just lift up, sing His name, call His name, worship His name, worship. Yes, God is here. Worship. And He will manifest today. Heals, brings healing. Come on, just worship. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. Yes, church, come on. If you seek Him, He will manifest Himself. Declare. If you worship, He will manifest Reveal Himself to If you you. call Him, Brings He will healing. manifest Brings Himself. salvation. If Come you on. seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Are you ready to shout the name? Shout the name. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Come on. Rapha Come on, will worship. manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Let's go. Himself. Reveal yourself to us today. Will manifest Himself. Will manifest Himself. Say. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh. Yes, God. Rapha. Privilege to worship Him. Elohim. Can we lift up those hands? Can we call the name of the Lord with our hands lifted high? Get lost our worship. Oh God. Call the name of the Lord today. God, release your spirit today. Manifest today. Manifest. Come on. Just call, just worship. Oh, God is here. He loves to worship. Come on.
kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Amen, amen, amen. Oh, we worship, Holy Spirit. We worship you. Yes, we adore you. Oh, we worship, we worship, we worship you. Say worship. Come on, church. Yahweh, we worship. We worship, sing a worship, sing a worship. Sige po, purihin natin ang Panginoon. We worship you, Jesus. Hallelujah! 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 Sige po, sambahin natin ang ating Diyos sa buhay. Ikaw ang makapangyarihang Diyos. Ikaw ang aming Diyos. Diyos sa mga Diyos at Hari ng mga hari. Ikaw ang Diyos sa banal. Ikaw ang Diyos sa panghabang panahon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Pinupuri ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin. Sa lugar na ito, wala kang kagaya. Wala kang kapares maging sa lugar ng Pilipinas, Panginoon. Luwalhati sa iyong pangalan, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Pwede ba natin may taas ang mga kamay na yan and worship your living God? We worship you, Holy Spirit. Oh Lord, we need you, Lord. We need you. We worship you, Lord. Oh, we worship you. We worship you. We glorify your name, Lord. Panginoon, patuloy po namin hinahangad. Ikaw po ang mag-touch ng bawat puso. Ano man, Lord, ang kalagayan po namin sa buhay, may kalungkutan man, may suliranin, Banal na Espiritu, Lord, ikaw ang aming kaaliwan, ikaw ang aming kalakasan. Hayaan mo, Lord, itouch mo ang bawat buhay. Do miracles upon your people, Lord God. Panginoon, pumunta kami sa lugar na ito. We expect something from you, Lord. We expect strength, Lord. We expect more joy in our heart, Lord God. At sa araw na ito, Panginoon, naniniwala kami, meron kang mensahe. Naniniwala kami, Panginoon, may pagpapala sa iyong pangalan, Panginoon. Kaya sa araw na ito, Lord God, may dahilan kung bakit po pinapalakpak namin ang aming mga kamay. Kung bakit po pumapalakpak ang aming mga kamay, sapagkat ito ay tumutugon sa aming mga dasal. Ikaw ay tumutugon sa aming panalangin, Panginoon Diyos. Mula sa likod hanggang sa unahan ng lugar na ito, wala kang lalagpasan, Panginoon Diyos, kundi pagpapalain mo, Panginoon. Kaya Lord, ang muling mga kamay po namin, ipapalakpak namin sa aming Diyos sa buhay at makapangyarihan. Walang iba kundi si Jesus na aming Diyos. Sa iyong lahat ng kapurihan, sa pangalan ni Jesus, ang lahat po yung magsabi ng Amen.
So yung pong video na po na yan, yung white, nakita po natin kung paano po nasakop na almost ng gospel ng Panginoon ang buong mundo. So ayon po sa mga Bible scholar, only 5% na lang po no, ang natitira. At kapag yan po ay nangyari na, sabi po, malapit na talagang dumating ang Panginoon. So, pwede po ba natin pong itaas ang ating kamay sa mga oras po na ito and let us pray. Sabihin natin sa Panginoon, Dear God, thank you once again sapagkat dinala niyo po ang aming mga pangyapak sa lugar na ito at hindi aksidente na kami po ay mag-aaral ng iyong salita, kundi mangungusap ka sa aming puso. Panginoon, baguhin mo kami ayon po sa iyong nais at ang iyong salita, Panginoon Diyos, mabitbit po namin. Salamat sa pagpapala mo sa araw na ito sa ngalan ni Jesus. Everybody say, Amen. Sige po, palakpakan natin si Jesus. So sa hapon pong ito, nais ko pong i-welcome ang mga ating mga bisita. Kung kayo po ay first timer, welcome po kayo dito po sa Cinema 2. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon Diyos sa kanilang mga buhay? Ayan. Tayo po ay nagkasama-sama dahil po para papurihan ang Panginoon. So, ang ating pag-uusapan sa araw po na ito ay nasa Book of Matthew chapter 24, verse 14. At ito po ang sinasabi sa kanyang salita. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So ito po ang sinabi ni Jesus nung panahon na ang kanyang mga alagad ay tinatanong siya kung kailan i-restore, muling i-rebuild po ang kingdom ng Israel. So ito ho yung Matthew chapter 24 ay meron po siyang 4 division. At to interpret the Matthew chapter 24 ay kailangan po nating mabusisi na po yung interpretasyon sapagkat meron po yan Great Tribulation, meron yan yung Second Coming, meron yung Rapture, and then yung panghuli po ay merong pong tinatawag po na pag-reign ng ating Panginoong Yesus, yung 1,000 reign na siya po ay babalik sa mundo, yung Second Coming, na siya po ay magngangaral muli sa maraming mga may iwan sa panahon po after ho ng Great Tribulation. So imagine nyo po may mga may iwan, may sasampalataya. So ang rapture, ano pong pagkakaiba ng rapture sa Second Coming? Ang rapture po, si Jesus po ay hindi ho bababa, nasa alapaap lang po siya. Ang Second Coming, si Jesus po ay bababa at magre-reign po siya ng 1,000 years dito po sa daigdig. So yun po ang pagkakaiba ng rapture at ng Second Coming. So ito po ay kasama sa ating pong pag-uusapan, ano po, yung preaching po ng last days na po. At isa po sa mga palatandaan, ito pong sinasabi ni Jesus, and this kingdom, ito po yung the gospel of kingdom. Ang ibig sabihin the gospel, ito po yung good news. Ito po ay patungkol sa sulat ni John, ni Matthew, and then ni Marcos, and then ni Luke. Ito po yung full gospel. Pag sinabi pong full gospel, it speak about the good news about life of Jesus. The testimony about the Messiah. The coming of Messiah in the earth. At ito po ay nagmanifest sa buhay po ng ating Panginoong Jesucristo na siya po yung Son of God, siya po yung pinrapisi ng mahaba ng panahon. At ito po ang nilalaman ng gospel, yung buhay ng Panginoong Jesucristo. Kaya pag meron pong mga naghahanap ng mga Kristiyano bago lang sa Manila, at sinasabi nila, maghanap ka ng church na full gospel. Yun po ay nilalaman po ng full gospel ang life ng Panginoong Jesucristo. Sabi dito, and the kingdom of gospel, the gospel of the kingdom will be proclaimed. Ibig sabihin po, ito po ay pag ipipreach, ipapublic preaching, ipapublic, publish,
No, maririnig po ng mga tao at kaya po meron pong nagpipreach sa palengke, sa kalye, bahay-bahay, meron po sa bus, meron po sa jeep, meron po sa iba't ibang mga parte ho ng kumpanya, meron po mga nagba-Bible study, meron po sa school at iba't iba pong parte ho ng gobyerno. Kasi po ito po ang sinabi ng Panginoon, and this gospel of the kingdom will be proclaimed. At yung proclaim po, ang preach po, ito pala ang ibig po sabihin. Hindi po yung kapag ikaw ay merong messenger, i-chat nyo po, meron kang magandang verse at i-chat mo yung mga kaibigan mo, mga kamag-anak mo, mga kaklase mo, ika-copy-paste mo lang, uy, ito yung word of God. Hindi po yun preaching. Ibig sabihin, copy-paste lang po talaga dyan. Talaga. Ang preaching po ay meron pong effort, meron pong sacrifice, at meron pong love. Kaya po magpipreach ang isang Kristiyano, ang isang believer, kasi love niya po yung mga taong nasa paligid niya, dahil pag hindi po nila kinilala ang Panginoong Yesus, pwede pong mapahamak ang kanilang buhay sapagkat walang kaligtasan maliban sa Panginoon. Kaya po sino po ang gagawa nun? Yung mga believers, yung mga na-train, yung mga na-disciples, ito po ang magpipreach, magpoproklama ng good news, ng gospel ng Panginoon. Ang sabi dito, throughout the whole world. Hindi po ito yung mga kontinente lang, kundi yung mga tao doon sa iba't ibang panig po ng mundo. Ito po ang mga taga-European, ito ay mga taga-London, Australia, iba't ibang panig po ng mundo na may mga tao, Argentina, na po, sa partihong Africa, at sa mga Chinese, na po, Mongolia, Vietnam, lahat po ng lahi sa mundo ay kailangan po makarinig ng salita ng Panginoon. At ang sabi, and this gospel of the kingdom will proclaim throughout the whole world as testimony to all nations. Ano pong ito-testify? Na si Jesus po ang Messiah, ang tagapagligtas, at kailangan po ng mga tao sa mundong ito. At ang sabi diyan, and then the end will come. So kanina po nakita po natin sa video, almost white na po ang buong mundo. At alin niyo po, inalaw ng Panginoon na magkaroon po ng pandemic kasi po ang gospel po, marami nang nagpipreach sa internet, sa FB, may nagpipreach na po sa YouTube. Sino po dati rito nung wala pong church ay nakatutok sa YouTube? Nakatutok sa FB. Di ba may mga live? Ibig sabihin po, wala na pong ligtas even po ang mga iba't ibang lahi. At ang mga Israel po, mga kapatid, ang kanila po palang paborito hong panoorin ay YouTube. May mga nagpipreach po about po One Israel. Ang kanila pong pinakalayunin na po ay ma-target po nila yung mga Jewish people. Kasi po hindi po talaga sila naniniwala sa Messiah na si Jesus po yun. Kaya po, nagkikreate sila ng iba't ibang mga video para ho matestify na dumating na po ang Messiah. Walang iba kundi si Jesus. So, tingnan po natin. Ito po ang sabi, kailangan pong i-testify na merong pong Messiah at tagapagligtas, walang iba kundi si Jesus. Ang ating pinag-usapan sa hapong pong ito ay serious duty. Bakit po? Ito po ang seryosong duty ng mga believers unto the ends of the earth. Kailangan po ay may makarinig. Kailangan po ay ma-preach ang salita po ng Diyos. So nung sinabi po ni Jesus ang mga salitang ito, nung umakyat na po siya, after po niyang umakyat, dumating po yung severe persecution. Ang mga Kristiyano po noon ay pinapakain po sa leon, pero grabe po ang spread po ng gospel. Ang iba po ay sinusunog po ng buhay, ang iba po ay kinukulong, no? Ang iba po ay sinusunog ni Nero at ginagawa lang po siyang pang lights kasi po wala pang kagaya sa ating panahon ngayon na mga Meralco. So, yun po yung kanilang ginagawa sa mga Kristiyano.
So, pakisabi nga po sa katabi mo, mapalad ka. Kapatid, tingnan niyo po, tulog na ba yan? Kasi mo sa kanya, mapalad ka kasi walang persecution sa buhay mo. Di ba? Hindi ka binabalatan ng buhay, hindi ka kinukulong, pero sometimes, ang Kristiyano, tsaka na lang muna ako magbo-worship, tsaka na lang ako magsiserve, kasi may problema ako ngayon. Kung babalikan natin ang mga unang Kristiyano, grabe po yung kanilang naranasan. At hindi po sila bumitaw sa kanilang pananampalataya. So bagamat po ganun ang pangyayari, ang gospel ng Panginoon ay hindi ho nalimitahan. Walang sasakyan para ho pumunta sa ibang lugar, pumunta sa mga kaibigan, at i-share po ang Panginoong Yesus. Wala pong mga cars, walang jeep, walang mga bus, walang tren, pero hindi nalimitahan ang pag-share ng mabuting balita. Wala pong airplane para pumunta ka sa ibang island, magparot-parito ka. Wala hong limitasyon. So, wala rin pong internet connection. Wala hong internet, pero tingnan niyo po ang ginawa ng mga disipulo ng Panginoon. Mapapansin po natin ngayon, pag ang mga kabataan ngayon, walang signal, walang wifi, mainit ang ulo. Tingnan niyo po yung katabi niyo, mainit ba ulo niyan? No? Nagpo-post agad. Converts. Di ba? Kulang na lang magmura eh. Wala kami internet. PLD, wala kami internet. Di ba? Ang init ng ulo. Sa kanila po, walang internet, walang connection, pero ang gospel ng Panginoon ay naibabahagi. So sa panahon po natin ngayon, very open ho tayo sa internet, pero ang iba po, nagpo-post lang. Hindi pa ho pala yun ang pag-preach. So kaya ho, ganito po pala kaseryoso sila. Gaano nga ba kaseryoso ang mga lagad ng Panginoong Yesus ma-preach ang gospel? Si Esteban po, ano po ang kanyang ginawa? Kahit po binabato siya. No? He cried out a loud voice to God, Lord, do not charge them with their sin, with this sin. Kahit siya po ay namatay sa pamagitan ng bato, hindi niya sinumpa ang mga tao. He preached the gospel of God. He preached the gospel of Christ in public. At kinamatay niya na yon. Grabe po ang naranasan ni Esteban. At nakita po yon ni Pablo nung siya po ay Saul pa lang. Ano po yung kanyang dedication? Dahil yung kanyang tinanggap sa Panginoon na patay kung patay sa pagbabahagi ng salita ng Diyos hanggang huling hininga, pinanindigan niya po ito. Ano pong ginawa po ni Philips? Nung siya po inilid ng Holy Spirit, pumunta po doon sa mga babae, sa mga lalaki na kailangan po makarinig ng salita ng Diyos. He preached the gospel. At alam niyo ho ba, kapag tayo po yung nagpipreach ng gospel, meron pong natural movement ni Lord. Meron pong signs and wonders. Pakitanong yung katabi mo. Gusto mo ba makakita ng signs and wonders? Sige po, pakigising. Gusto mo ba makakita ng signs and wonders? Doon lang po mangyayari yon kapag pinreach po natin ang salita ng Diyos. It will perform miracles. Po, ang mga inaalihan ng demonyo napapalaya. Mayroon pong mga pipi na nakakapagsalita. Anino pa lang nila Pedro, nila Esteban, anino pa lang nila Philip, nung panahon yon ay lumalaya na ang mga inaalihan ng masamang espiritu. May miracle na nangyayari. Sa panahon po natin ngayon, meron po ba? Sometimes po nagtatanong siya, bakit wala nangyayaring himala? Ate naman ako ng ate ng Sunday, para kung wala akong nakikitang miracle. Kasi po mga kapatid, sometimes hindi po natin na-invite, na-enthrone ang Holy Spirit. Nung bumaba po ang Holy Spirit, ang miracle po ay katambal na ng preaching ng salita ng Diyos. Ibig sabihin po, kakambal, meron na pong signs and wonders. Pakitapik yung katabi mo. Gusto mo ba ng himala sa Panginoon? Mangyayari yan. Kung tayo po ay magbabahagi ng salita ng Panginoon. Sige ba, palakpakan natin si Lord.
So si Pablo po, ano po ang kanyang ginawa? Tingnan niyo po ang kanyang ginawa. Nung siya po ay nakakilala sa Acts chapter 9 na encounter niya si Jesus, siya po ay nag-commit ng buhay. To make the story short, at grabe po yung kanyang mission. First missionary journey, second missionary journey, third missionary journey, at grabe po yung kanyang pinuntahang mga lugar. Na kahit marami pong persecution, kahit may banta ng kanyang buhay, hindi napigilan ng banta ng kanyang buhay, yung pag-share ng mabuting balita. At si Pablo po ang isa sa pinakamarami pong napuntahan. Ito po yung kanyang testimonya in Acts chapter 27 and 28. Ilang beses po siyang binagyo sa pamagitan po ng kanyang pagsakay sa barko. Ilang beses po siyang napahamak ang kanyang buhay, pero hindi po siya natinag. At yun po yung kanyang binigyan po ng malaking importansya sa kanyang buhay. Nakarating po ang salita ng Diyos sa Asia, at kaya po tayo ngayon nakakarinig ng salita ng Diyos sapagkat may nangaral po sa atin. At ang sabi ng Bible, faith comes from hearing of the Word of God. Kaya ka nandito dahil narinig mo ang gospel ng Panginoon. Kaya ka nandito, ang iba sa atin po ay naglilingkod, nagsuserve, ang iba po sa atin ay tinawag ng Panginoon magpastor kasi nakarinig ng may nag-preach. Andiyan pa ho ba tayo? At meron po noong 17th centuries, isa po siyang kilala na siya po ay na marami pong na-impluensyahan ng mga leaders hanggang sa panahon natin ngayon, meron pa rin pong church, no? Na yung kanya mga church plant noong 17th centuries ay buhay pa rin hanggang ngayon. Sino po ito? Tingnan po natin sa video po na ito. John Wesley may now be well loved as the father of the Methodist Church, but he wasn't always famous nor successful. In 1735, when he was 32 years old, he set sail from England across the Atlantic, where as an Anglican minister, he was going to pastor the British people who had colonized Savannah, Georgia. There was a sudden great storm at sea, and he was gripped with fear. To his amazement, the German Moravians on board the same ship were not. They were calm and sang hymns of praise. We are neither afraid for ourselves nor for our children, they said. Wesley could hardly bear to reckon with himself in the face of such faith. Over time, and in many ways, however, he had to search his heart and reflect on his life. He had been brought up in a Christian family. His dad, Samuel, was an Anglican priest. His mom, Susanna, conducted rigorous religious training at home for her children. There was no escaping Greek and Latin proficiency, and John and his siblings were expected to memorize chunks of the New Testament, and they even learned Greek and Hebrew to read the Bible in the original language. There was arguably even a miracle in his early years. As a 6-year-old, John was trapped by a raging fire that eventually destroyed his home. Rescued from a second-story window by a man standing on another man's shoulders, he was a brand plucked from the burning, as he would later say. His mother deemed this a sign from God that there was a special purpose for his life. Wesley went through university at Oxford as a young adult. When he returned later to tutor, he was invited to join as spiritual director the holy club started by his brother Charles. It was so called because the members vowed to lead holy lives. They studied the Bible and prayed daily, took communion, and visited prisons regularly. They were labeled Methodists for their methodical ways. In spite of these spiritual disciplines and being an ordained minister, Wesley seemed to always be mired in struggle. He lacked the inner faith he yearned for, and he knew it. I was indeed fighting continually, but not conquering. I fell and rose and fell again, he wrote. On 24 May 1738, something significant happened. In the evening, I went very unwillingly to a society in Aldersgate Street, where one was reading Luther's preface to the Epistle to the Romans. About 9:15, while he was describing the change which God works in the heart through faith in Christ, I felt my heart strangely warmed. I felt I did trust in Christ. Christ alone for salvation, and an assurance was given me that he had taken away my sins.
even mine, and saved me from the law of sin and death. By the providence of God, George Whitefield, an Oxford Holy Club friend, was preaching in Bristol around this time. Poor working people, especially coal miners, were coming to Christ in droves. Whitefield needed help to attend to their needs. Wesley was unsure about Whitefield's practice of preaching outdoors, but decided to lend a hand. He soon became the new leader of this growing movement. They were to be, in his words, a company of men having the form and seeking the power of godliness, united in order to pray together, to receive the word of exhortation, and to watch over one another in love, that they may help each other to work out their salvation. At first, his followers met in private home societies. As these grew, Wesley started classes of 11 members with one leader, meeting weekly. They started schools for poor children, orphanages, and clinics. Everywhere they could, in whatever way they were able, they strived to do good. Outsiders bullied them and hurled abuse. Wesley even received threats on his life. Nonetheless, he preached unrelentingly, convinced that the world is my parish. He rode on horseback and traveled far and wide, more than 4,000 miles every year. He never shied away from preaching in any place where people could gather, and once even used his father's tombstone as a platform. In total, he is said to have preached 40,000 sermons by the time he died at age 87. Thus, in the midst of clear and present revival, was the Methodist Church born. It eventually transformed the English-speaking countries of the world. Some historians believe it may have saved England from untold civil unrest, such as was seen in France at the time. By the end of his life, he was greatly loved and appreciated. His exhortation to Christians to always press on toward entire sanctification still rings true. He wrote, "I always observe, wherever a work of sanctification breaks out, the whole work of God prospers." May it be so even in our time, and may we be encouraged by Wesley's life and faithful service to also follow Jesus with all our hearts, no matter how difficult the road. So ito po yung patotoo, nung si John Wesley po ay nakarinig ng preaching. So binago siya ni Lord at nag-commit siya ng buhay sa Panginoon. At alam niyo po mga kapatid, he bring revival. To make the story short, he bring revival sa kanyang panahon. Ibig sabihin po, pwede ka palang magamit ni Lord kapag narinig mo ang preaching, narinig mo ang salita ng Diyos. Gagamitin ka ni Lord sa kanyang kaparaanan. Minsan, ang ating tingin sa sarili natin, wala akong kakayanan, pero alam ni Lord kung ano yung kakayanan mo. So sa pag-share po ng gospel, mga kapatid, hindi po pinag-uusapan dyan, magkano ba sa akin dyan? So, marami pong nag-share ng gospel, wala pong sahod, wala pong allowance. Po, talagang voluntary. Kasi po, yun po yung kanilang commitment kay Lord. Pangalawa, ano ba ang tinapos mo? Hindi mo pinag-uusapan, uy, kailangan, tapos ka ng ganito, tapos ka ng Bible school. Po? Pero merong training. Kaya po ang church po nagbibigay ng training sa lahat po ng gusto pong maging worker para at least alam mo yung iyong ituturo, alam mo ang iyong sasabihin sa tao. Po? Pero hindi po pinag-uusapan kung ano po ang ating tinapos. No? At marami pong ginamit ng Panginoon in the book of Acts chapter 4, chapter 3, no, sila Peter, sila Pedro, sila po ay mga ordinaryong tao. At nagtaka po yung mga Sanhedrin, yung 72 leaders, paano sila nakakangaral, paano sila nakakapagsalita. Ang sabi ho ng kanilang mga kasama, sila ay kasakasama ni Jesus nung si Jesus ay hindi pa napapako. Ibig sabihin, mga ordinaryong tao ay pwede hong gamitin ni Lord. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Sabi mo sa kanya, pwede ka palang gamitin ni Lord. Wala ho bang palakpak dyan ng Panginoon? And then, edad. Hindi po pinag-uusapan, bata, teenager pa ako eh. Naalala ko po noon, nung ako po ay sumunod kay Lord. 18 years old. Ngayon po, ako po ay nasa edad na magpo 44. Ito po, hanggang ngayon po ay clear pa rin sa akin na hindi po edad, no?
ang pinag-uusapan pag mag-share ka ng gospel, i-share mo sa mga kaibigan mo, kasi bata pa ako, kasi matanda na ako. Wala pong edad na pinipili si Lord pag gusto mo mag-share ng gospel. Para lang sa mga pastor yan, kung pastor ka ba o hindi. Hindi po lang ito ibinigay sa mga pastor. Lahat po ng mga kumilala, believers, narinig mo ang salita ng Panginoon at meron kang patotoo. Yan po ay matibay na ebidensya na sino mang tao, kahit po ikaw po ay kausapin o parang ikaw po ay refute, hindi po basta-basta masasaklawan yung naranasan mo sa Panginoon. Kaya pakisabi sa katabi mo, ready ka ba? Ready ka ba? Na kapag pag-share ng mabuting balita ng Panginoon, ano po ang dapat po nating seryosohin? Bakit po kailangan natin i-preach ang salita ng Diyos? Kasi marami pong mapapahamak. Yung passion to win soul, ito po ang pinaka-priority ng church kung bakit po tayo nandito. Hindi ho tayo pera-pera, kundi tayo po ay nandito sa city para ho mag-share, para ho mag-preach ng gospel ng Panginoon, to train more workers, kasi dapat po marami pang aabutin. Andiyan pa ho ba tayo? Baka hindi mo pa naabot ang kaibigan mo, hindi po pa naabot ang kamag-anak mo, ang kapuso mo, baka girlfriend mo yan, boyfriend mo yan, hindi po nasesharan. O kaklase mo, o kumpare mo, o kumare mo. Diba? Kailangan po natin magkaroon ng passion to win soul. Kasi po seryoso si Lord. Na darating siya sa kanyang panahon na itinakda po, na kapag ang lahat ng tao ay nakarinig ng salita ng Diyos, darating ang kawakasan. At sa ating panahon po mga kapatid, almost 5% na lang, malapit na talagang dumating ang Panginoon. At alam niyo po mga kapatid, sino po dito ang nagsasabi, gusto ko nang dumating si Jesus? Sino magsasabi, gusto ko nang mag-rapture? Marami ho, meron po akong nabasa po sa chat, sabi niya, gusto ko nang dumating si Jesus. Pero ang tanong, gusto niyo ba talaga? Kung gusto niyo po talagang dumating si Jesus, pakisabi sa katabi mo, preach the gospel of Christ. Paano ho yun? Preach the gospel of Christ. Sa kalye, sa palengke, sa bus, sa school. Pag mayroong pagkakataon, preach the gospel of Christ. Bakit? Kasi gusto ni Lord, lahat ng tao ay makarinig ng kanyang salita. Upang ang lahat ng tao walang reason. O bakit hindi ka nakakit sa langit? Wala naman nag-preach sa akin. Wala naman nang nagturo sa akin. Wala namang umabot sa akin. Kailangan pala aabot tayo. And preach the gospel of Christ. Kahit po. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kahit sa mga taong ayaw natin, bahagi na ng salita ng yung mga kagalit natin. Alam niyo po, mahal na mahal ng Panginoon ang mga lost people. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Jesus, kaya ka nandito. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya po tayo po, mga kapatid, ito po yung lagi po natin sinasabi, Jesus died to give you life. At hindi dapat natin to sarilihin lang. Hindi dapat lang natin, every Sunday, okay na ako. Think other people. Look around you. Look to your surroundings. Sino pa ba ang hindi pa nakakilala sa Panginoon? Nananalangin ka ba, Lord? Tulungan mo ako, dali mo ako sa mga taong kailangan ng kaligtasan. Baka may mga kaibigan tayo, magsisuicide na. Meron tayong mga kamag-anak, kaklase, magsisuicide na pala. Pero alam niyo po mga kapatid, through you, through us, kapag ibinahagi mo ang pag-ibig, ang Panginoong Jesucristo, maliligtas po sila. So tayo po ay extension ni Lord. Ano po ang kanyang ginawa? Yung kanyang nasimulan, ang church po ay extension, ikaw ay extension, ako ay extension, tayong lahat ay extension ng nasimulan ng Panginoon. Ang tanong, kaya mo bang ibahagi sa Panginoon ang kahit maliit na desire ng puso mo, gusto kong mag-preach? Sige po, palakpakan natin si Lord. And Jesus is calling you. Akala ho natin ang pastor lang
tinatawag ni Lord. Lahat po tayo na nakarinig ng salita ng Panginoon. Jesus is calling you. Ngayon po ay napakasarap alalahanin. 2,000 years ago ay may nagbuwis ng buhay sa atin. Walang iba kundi si Jesus. At ito yung pagkakataon. This is our moment to praise Him, to thank Him, at bigyan po ng pasasalamat. Pwede po ba tayo pong tumayo? And we will worship our God. We will declare His love and greatness. Aking kahirapan, ipinalit yung kayamanan. Aking kahinaan, ipinalit yung kalakasan. Aking kalungkutan, ipinalit yung kasiyahan. Sabi natin sa Panginoon, Lahat ng meron ako ay dahil lamang sa'yo. Aking itataas ang ngalan mo, Jesus. sabi natin kay Lord, Buhay ko'y tinubos ng sarili mong dugo. Diyos na katawang tao upang mabalik kami sa'yo. Pag-ibig mo dahilan, bakit ako ay narito? Buhay na inalay mo, matiyak ng kaligtasan ko. buhay, Buhay ko'y tinubos ng sarili mong dugo. Diyos na katawang tao upang mabalik kami sa'yo. Pag-ibig mong dahilan, bakit ako ay narito? Buhay na inalay mo, ang tiyak na kaligtasan. Buhay ko'y tinubos ng sarili mong dugo. Diyos na katawang tao upang mabalik kami sa'yo. Pag-ibig na walang dahilan, bakit ako ay narito? Buhay na inalay mo, ang tiyak na kaligtasan ko. Kaligtasan ko. tayo po'y lumapit sa Panginoon. Pwede po ba natin ipikit ang ating mga mata? Panginoong Yesus, aming kinikilala na Ikaw po ay nagpakasakit ng iyong sariling buhay para lamang kami ay makareceive ng kaligtasan. Lumalapit po kami sa iyo, nagpapakumbaba kami, Panginoon, at humihingi ng tawad. Kapatid, hingi tayo ng tawad sa Panginoon kung tayo pinakagawa ng kasalanan sa pamagitan ng salita, ng pag-iisip, ng gawa. Lapit tayo sa Panginoon. Lord, pakalinisin mo kami. At sa oras na ito, huwag mo kaming hatulan. Kundi kami po, Diyos, ay makitaan mo. Makitaan mo ng pusong handang nagpapasakop sa iyo, Lord. At aming kinikilala, wala kami magagawa kung wala ka sa buhay namin. Kaya Lord, sa paglapit namin sa iyo, sumasampalataya kami na pinatawad mo at nilinis mo ang aming mga puso. Kaya Lord, meron kaming karapatan na makabahagi sa iyong simbolo ng iyong katawan
at simbolo ng iyong dugo. Pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Itaas po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Ang Panginoong Yesus, nung gabi siya ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso, at ito ang kanyang sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo itong bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Itaas po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Gayun din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro. At ito ang kanyang sinabi. Ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyong bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Kapatid, kung ikaw ay nagnanais at sinasabi ng iyong puso, gusto ko maging bahagi ng pagpipreach ng salita ng Diyos, itaas mo lang ang iyong kanang kamay at tayo mananalangin. Nasabay ko iyo sa panalangin. Panginoong Jesus, alam niyo po ang design ng aking puso. Alam niyo po ang design ng aking puso. Wala po akong alam. Wala rin po akong maipagmamalaki. Pero ang desire ko, gamitin mo ako sa iyong kaparaanan. Mula ngayon hanggang sa iyong pagdating. Panginoong Jesus, ang aking lakas ay gamitin mo para sa iyong kapurihan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin si Jesus. Hallelujah. Taas po natin ang ating pong tithes and offering. Taas po natin ito at ating pong ibibigay ito para sa gawain ng Panginoon. Lord, salamat sa pagkakataon na kami po ay makapagbigay para sa iyong gawain. Expand your kingdom, Lord. At gamitin mo ito para marami pang maabot na mga tahanan at sasamba sa iyo, Panginoon. Ang bawat hawakan ng aming kamay at tutungtungan ng aming mga paa, pagpapalain ng Panginoon Diyos. Sa aming pag-uwi, patuloy mo kaming samahan at pagtagumpayan. Ito pong aking panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Everybody say, Amen and Amen. God bless you po.